Binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang, tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo? Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano tong mga drastic decisions na ginagawa nila. Ganito katindi ang mga pahayag ni Senator Robin Padilla kay Pangulong Bongbong Marcos sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Tinukoy ni Senator Padilla dahil sa pagkiling ng gobyerno ng Pilipinas kontra China gaya ng maritime cooperative activity kasama ang Australia, Japan at Amerika. Ganoon din ang trilateral meeting ng Pilipinas, US at Japan. Nagpahayag pa si US President Joe Biden. Matinding statement galing sa Amerika. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. At si Bongbong Marcos, kung sakaling may maganap at casualty sa mga Pilipino, matutupad ang kasunduan sa Mutual Defense Treaty laban sa China. If any Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. Pag may nangyari, may madisgrasya dyan na Filipino citizen o Filipino serviceman. So mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan. Ibig sabihin, gera na. Handa ba tayo doon? Pero depensa ng China, hindi daw ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. After nung ginawa nilang Navy Patrol, after ng trilateral meeting, nagsalita yung China eh. Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal sa meeting na yan at sa patrol na yan. Ayon patuloy kay Robin Padilla, mas lalo daw lumalala ang sitwasyon at tensyon sa West Philippine Sea kumpara noong panahon ni Rodrigo Duterte. Nung panahon, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging status quo yan, naging kalmado. Ngayon, hindi po tayo kalmado. Yung alert level natin, pataas ng pataas. Na tayo umabot sa state of war. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Pagka nanood kayo ng international news, 3 lagi ang lugar na pwedeng pag-umpisahan daw ng gera. Sasabihin dyan, Middle East, Europe, at kasama na tayo, Pilipinas. Hindi po pwede ito na sumasabay tayo sa kaguluhan sa buong daigdig. Nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East, nagkakaroon ng kaguluhan sa East Europe. Tayo din, gusto natin dito may gulo din tayo. Hindi naman po kailangan mangyari yon. Isa lang ang posisyon ko, diplomasya. Daanin natin ito sa usapin ng diplomasya. Maayos natin ito kung tayo ay babalik sa usapan. Kaya yung mga ganyan na pagharang-harang sa inyo, mga kababayan, huwag kayong pumayag. Pwede naman kayong umiwas. Ayon pa sa senador, dapat sa kalapit na mga bansa muna daw tayo humingi ng tulong kaysa doon sa malalayong mga bansa. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan. Desisyon niya yun. Sabi pa ng senador kay Bongbong Marcos na magpaliwanag sa publiko sa ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at ang posibleng epekto nito sa bansa. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic
decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Hindi ito po pwede na mga ganitong aksyon, wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari. Escalation ang nangyayari. Pero hinahangaan ko to, hinahangaan ko tong strategy na to. Napakatapang ng strategy na to. Pero sana lang handa ang buong bayan sa strategy na to. Sana naiintindihan ng buong bayan kung saan tayo patungo. Ayon pa kay Robin Padilla, na sa panahon daw ni Rodrigo Duterte, hindi daw nagkaroon ang Pilipinas ng escalation sa pagitan ng China sa West Philippine Sea. Ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang nangyayari noon, kapag may nangyaring medyo mabigat, nadi-de-escalate sa kaagad. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Tungkol naman sa gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping, na ipatawag na lang daw ni Pangulong Marcos si Rodrigo Duterte at maglabas ng iisang pahayag imbis na idaan sa pagdinig sa Senado. Walang binibitawan na teritoryo ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Pero ayon kay Senator Risa Ontiveros na naghain ng resolusyon, dapat daw isalang sa hearing ang di umano'y gentleman's agreement dahil sa magkakaibang pahayag ng dating administrasyon. At para sa senadora, wala daw katotohanan na maayos ang kalagayan ng West Philippine Sea sa panahon ng pamumuno ni Duterte. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Ano ang masasabi mo sa pahayag na ito ni Senator Robin Padilla at Senator Risa Hontiveros? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!